JC and Red. Let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba napapakinggan? Kwentong aswang albularyo, pambabarang at ang tingero, engkanto at multo na magtutulog sa iyo ng kaba. Kwento kompleto, tatahakin natin ang kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kumapit ka na, dadaling kita sa kabilang dimensyon. Makinig ka muna, kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red. Tandang-tanda ko noon, sobrang lakas ng ulan at hangin. At akala ko talaga noon ay masisira't dadalhin na ng bagyo ang aming simpleng silong malapit sa gulod. Oo, mahirap lang kami sa buhay at hindi sapat ang aming kakayahan para muling makabangon sa bagyong iyon. Totoo nga na hindi sobrang nasira ang aming bahay. Pero ang bubungan namin na gawa sa pawid ay hindi nakaligtas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Inday. Sa pagkakaalaala ko noon, taong 1970s, sa isang liblib na nayon sa probinsya ng Bicol, nakapagsimula ng simpleng pamumuhay ang aming pamilya. Kasama ko noon ang aking inay Mila, Lola Fe, at ang aking bunsong kapatid na si Mariel. Kami ang nakaranas ng hagupit ng bagyo at maging ang hagupit na rin ng kahirapan ng mundo. Kahit na alam namin na pwede kaming mahirapan at mapahamak, ay hindi pa rin kami lumikas. At baka kasi masalisihan kami ng mga masasamang loob. Kaya hinintay na lang namin na humupa ang bagyo. At bilang mga babae, mahirap sa amin na mamuhay sa lugar namin dahil minamaliit kami ng aming komunidad. Ang tanging akala lang nila sa amin ay magaling sa bahay at pagtitinda ng kakanin. Pero ang hindi nila alam ay magaling at marunong din kami sa buhay at pagtatrabaho sa bukid o kahit pa sa pangingisda at syempre sa pakikipagkapwa-tao sa aming lugar. At kahit alam namin na matalino at madiskarte rin kami sa buhay ay hindi pa rin ito sapat para kami ay paniwalaan. Kaya noong bumagyo ay sinikap naming makaraos kahit na hindi namin lubos maisip kung paano na naman kami babangon at magsisimulang muli. Pero ang sabi ni Inay ay maghahanap siya ng paraan para muli kaming makabangon sa sakunang iyon. Nilalamig at halos walang laman ang aming mga sikmura nang makalabas kami sa aming silong. Ang sabi ni Lola noon na kunin na namin ni Bunso ang kape na tinimpla niya at iyong kamoting kahoy na niluto niya sa maliit na takuring butas ang takip. Sa puntong yun ay takam na kami. Pero huli na namin nalaman na yun na lang pala ang huling pagkain namin sa araw na iyon. Wala na rin kaming nagawa kundi lantakan na lang ang natitirang panlaman ng aming tiyan. Mga apo, mag-ingat kayo sa baling punong yan at baka mahulog kayo at mabalian pa kayo ng buto. Hay, mga makukulit na bata. Opo, Lola Fel. Nandito naman po si Inay. Nakabantay po sa amin ni Mariel. Sa usapan namin na yon ng Lola, nabanggit ko si Inay Mila. Dahil dun siya nagwawalis at naglilinis ng mga kalat na dulot ng bagyo. Habang nagwawalis siya ay napatingin naman ako sa kanya dahil nakita ko siyang nakutulala sa malawak pero madamong bahagi ng lupain sa amin. Sa isang masukal na balinghuyan, nakita kong parang may tinitingnan siya roon na nagbigay sa akin ng pagtataka. Kaya napatanong ako sa Inay, Nay, bakit kanina ka pa dyan nakatulala? Nag-aalala po ako sa inyo. May malalim po ba kayong iniisip? Wala naman anak. Iniisip lang ng nanay kung paano tayo makakabangon sa pinsala ng bagyong ito. Sa pagtugon ng inay ay
Bigla na lang akong nalungkot. Natahimik rin dahil sa malalim na pag-iisip. At dahil dito, hindi ko na namalaya na nadapa na pala ang aking kapatid na si Mariel sa aking harapan dahil ito sa putol na kahoy. Makulit rin talaga kasi kami noong bata. Kaya napagalitan ako ng inay dahil pabayaraw ako, pero naalis ang pagkadismay ako sa sarili nang may sinambit ang aking kapatid na halos ikinabahala namin at ikinatakot. Ate, may mumu sa balingho yan. Yun o, tingnan mo. Pinagpawisan ako sa nasambit ng aking kapatid at kahit na si inay ay hilakbot ang naramdaman. Nagulat rin ako sa mga tugon ng nanay at hindi ko rin ito inaasahan. Hindi ito mabuti. Nakikita rin ng kapatid mo ang nakikita ko, Inday. Kaya ba inay nakatitig ka sa balingho yan? Dahil sa nilalang na nakikita ni Bunso? Oo anak, alam ko na ang bagyo ang nagdala ng nilalang na iyan sa balingho yan. Naglipa na sila rito para makaligtas sa bagyo noong nasa gubat pa sila. Alam rin ito ng iyong Lola Fe. Hindi na nasundan pa ang usapan namin ng nanay dahil sumigaw na ang Lola Fe para kami ay magsipasok na sa aming maliit at sirang silong. Hoy, Mila! Inday! Mariel! Dapat bago lumubog ang araw ay naayos na natin ang bubong ng silong. Kung hindi ay mapapahamak tayo sa kanila. Saad ni Lola Fe habang nag-uusap sila ni Nanay Mila. Bilang bata noon ay halos hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Tinangka kong sumilip ulit kung saan tumingin si Mariel pero bago pa man ako makatitig doon ay pinigilan na ako ng lola at pinagalitan. Palubog na ang araw. Mabuti na lang at naayos agad ang aming bubong sa silong. Pero gawa lang ito sa pinagpatong-patong at tinaling dahon ng nipa. Isama mo pa ang pinagtagpi-takping sako at plywood na nasira ng bagyo. May nadilihensya akong tinapay at inihaw na mais sa bayan. Ito muna ang kakainin natin sa hapunan na bukas na bukas ay maghahanap ako ng trabaho para mapaayos agad ang nasira nating silong ha mga anak. Saad ng nanay. Nilantakan naman namin ang dinala niyang pagkain. Pero habang papalubog ang araw at kinakain na ang buong paligid ng dilim ay hindi ko namamalayan na nagdadasal na ang lola. Maging si nanay naman ay nagpapailaw na ng lampara. Habang nasasaksihan ko ang mga ito ay may narinig akong sigaw sa parting balingho yan na malapit sa amin. Ito na, sumasalakay na sila. Umiiyak at humahagulgol na nun sa takot ang aking kapatid na si Mariel. Pero pinapatahan na lang ito ng nanay. Shh! Halika dito Mariel, anak. Sa puntong yun ay bigla na lang akong nilapitan ng lola at sinabing, Inday, kunin mo ang buntot pagi sa likod ng pintuan. May papatayin lang ako. Ni hindi ako umimik sa sambit ng lola. Halos manlamig ang buo kong katawan dahil sa kaba sa dibdib. Hindi na rin ako napaisip at kinuha ko na lang ang buntot pagi sa likod ng pintuan at sinabing, Mag-iingat ka la. Sabay abot ng buntot pagi at tango naman ang lola Fico. At nang makalapit nga si lola ay doon ko nasaksihan ang pag-atake ng mga aswang sa balinghuyan. Doon talaga tumungo si Lola Fe habang kami naman ay nasa loob lang ng bahay, nakatingin sa di kalayo at nag-aalala kung makakaligtas ba ang lola sa pagpatay sa mga aswang. Hiyaw, sigaw at palahaw ang narinig ko. Halos maubos ang mga balinghuyan nun dahil sa pagtakbo
pagtakas at pagsugod ng mga aswang sa lola. Hindi ko na napigilang magtanong sa inay tungkol kay lola na kitang-kita kong umiiyak. Inay, aminin mo na, isa bang albularyo ang lola? Oo anak, isa siyang albularyo na pumapatay ng aswang. Isang revelasyong ikinagulat ko bilang apo ni Lola Fe. Pero kahit na ganun ay wala na rin akong nasambit. Nagdasal na lang na makaligtas ang lola sa mga aswang na iyon. Hindi nagtagal, sa aking pagmamasid sa loob ng silong ay doon ko nakita si Lola Fe na parang singgaling niya ang mga antingero at albularyo na nakilala ko noon. Ang bawat paghati at paglapnos ng mga balat at laman ng mga aswang sa kamay ng buntot paging hawak-hawak ni Lola Fe ay simbolo ng kanyang pagiging magiting na albularyo. At ang isa pang nakita ko sa taglay na lakas at bilis ni Lola Fe ay walang iba kundi ang kanyang pagsaboy ng pulbong bawang na lagi niyang ginagamit na pananggalang sa aming bintana. Halos hindi makapalag at makagalaw ang mga aswang na may mga mahahabang kuko at singtaas na mga puno kung tumalon na nagsisiputukan at sumasabog na lang kapag napapadampi sa kanilang laman ang pulbong bawang ni Lola Fe. Pero sa hindi inaasahan ay biglang napahinto ang mga aswang sa pag-atake habang tanaw na tanaw namin. Katakatakang nawala sila na parang bula sa balinghuyan. At makalipas nga ang ilang minuto ay may narinig na kaming mga ingay ng hayop at mga kakaibang tunog sa labas ng aming silong. Kitang-kita ang kaba ng Nanay Mila sa naririnig at nasasaksihan. Maging ako ay sobrang nag-aalala dahil sa aming sirasirang silong. At isa pa ay kagagawa lang namin ito kanina. Kapansin-pansin rin na dinadala ni Nanay Mila ang lampara namin sa palibot ng bahay kung saan mayroon kaming naririnig na tunog at mga kaluskos. Hindi ninyo kami mapapasok sa aming tahanan. May pulbong bawang kami dito. Layas mga aswang! Sigaw ng nanay habang hinahagkan at niyayakap ang humahagulgul kong kapatid na si Mariel. Pero kahit na sinambit ito ni nanay ay dun pa sila lalong nagalit at humahalakhak. At hindi nagtagal ay tinatangka na nilang sirain ang aming silong. Halos wala na akong naririnig na boses ng aking pamilya maliban sa mga palahaw ng mga halimaw. At sa nakakapanghilakbot na pagtatago, may nakita akong kamay sa isa sa mga butas ng silong. At doon, kitang-kita ko talaga na hinablot ng nakakadiring kamay na yon ang damit ng aking kapatid. Pinipigilan naman ng nanay ang kamay ng aswang na tila inuuod na at nabubulok. Hindi niya agad nadampot ang pinulbong bawang, kung kaya't nakabuelo ang aswang na yon, nahatakin siya pataas. Hindi ko inaasahan ng tagpong yon dahil halos kinaya ng aswang ng isang kamay lang ang nanay at si Bunso. Hindi na rin ako makagalaw dahil sa kaba at takot. Makukuha na sana sila ng nilalang pero isang sigaw ang aming narinig na nagbigay sa amin ng pag-asa. Walang iba kundi ang sigaw ni Lola Fe. Pakawalan mo sila, aswang ka! Ito ang nararapat sa'yo! Hiyaw ni Lola Fe, sabay sa paggampas niya ng buntot pagis sa kamay ng aswang. Naputol at tinagnas na lang ito ng tuluyan. At hindi naglaon ay ang lahat ng pinulbong bawang na yon ay sinaboy naman sa taas ng silong at pinalibot ito sa buong tahanan namin. Aatakihin pa sana kami ng iba pang mga aswang pero inabutan na sila ng bukang liwayway. At dahil doon ay nakaligtas ang aking pamilya. Ang ibang mga nilalang naman ay nagsitakbuhan sa balinghuyan at ang iba ay sumabog na lang
dahil sa init ng tumamang araw sa katawan ng mga ito. Ligtas na tayo anak at mga apo, huwag na kayong mag-alala. Hindi na nila tayo gagambalain pa. Salamat po Lola, dahil hindi mo po kami pinabayaan. Saad ko sa paglapit sa amin ng Lola Fe. Nagtaka ako kung bakit tila hindi man lang nahirapan ng lubusan ng Lola. At para bang hindi siya nawawala ng lakas kahit na matanda na siya. Ang paliwanag ng Inay Mila ay dahil raw ito sa pagiging albularyo niya at sa mahiwagang buntot paging hawak-hawak at gamit-gamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang ng balinghuyan. Kung kaya't dahil dito ay namangha ako sa kanya at parang noong araw na iyon ay tila ba may bumulong sa akin na nagmumula sa buntot paging iyon na magsanay na rin ako bilang isang albularyo. Lola, kung papayagan mo po ako, gusto ko rin pong maging katulad mo. Naiintindihan ko, apo, ang pagkasabik mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakakabit na yan sa ating angkan, maliban sa iyong ina. Si Nanay Mila? Bakit niyo tinanggihan la? Dahil mapanganib po? Maliban pa ron, dahil nawala ang pinakabunso ninyong kapatid dahil sa mga aswang noon. Dati, ang inyong ina ay albularyo rin. Pero dahil sa naging karanasan niya sa pagkawala ng inyong isa pang kapatid ay hindi na niya pinagpatuloy ang pamana ng aming ninuno sa kanya. Sa nalaman ko tungkol kay nanay ay doon ko napagtanto na dapat kong harapin ang ipagtanggol ang mga magiging anak ko at ang aking pamilya sa kamay ng mga aswang. Lalo na't hindi na bumabata noon ang aking lola. Ngayong matanda na ako ay isa na rin akong kilalang albularyo sa aming lugar. Nang mamatay si Lola Fe at ang aking ina ay kami na lang ng manghihilot kong kapatid na si Mariel ang natira sa silong. Oo, hindi pa rin kami nakakaalis sa lugar namin at nandito pa rin ang balinghuyan na pinamamahayan ng mga aswang. Pero huwag kayong mag-alala, sa oras na manggulo pa ulit sila ay kami ng mga makabagong henerasyon ng mga albularyo at antingera ang makakalaban ng mga aswang sa balinghuyan. JC and Dread. Let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba nababakinggan? Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at antingero, engkanto at multo na magdudulot sa'yo ng kaba. Kwentong kompleto, tatahakin natin na kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kung mabigyan na dadaling dito sa kabilang dimensyon, makinig ka muna. Kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Dread.